mga propagandista. Ito ang pag-aalsa sa Cavite noong 1872. Ito ang pinakamasaya araw ng mga Pilipino dahil pwede na sila makaahon sa malalang pag-abuso ng mga Espanyol. Ang mga ibang Pilipino na sumusuporta kay Gomburza ay panandalian na nanahimik sila agad dahil sa pag-aresto at sa pagpapatapon ng pamahalaan Espanyol. Samantalang mga ibang Pilipino na nakaangat sa buhay at nakapag-aral sa ibang bansa ay nagbuklod at nagkaisa upang maglunsad ng isang kilusang propaganda. Ito ay binubuo ng kabataang mas kilala bilang ilustrado na humihingi ng reforma. Yung mga ilustrado o mga kabataang ay humihingi sila ng reforma at pagbabago sa sistema para maalam nila mga pamahalaan ng Espanya sa Pilipinas. Ang unang layunin o purpose ng mga propagandista ay ang gawing lalawigan o probinsya ng Espanya ang Pilipinas. Yung propagandista ay gusto sana nila gawin probinsya ang Espanya ng Pilipinas o tinatawag din yon ng asimilasyon. Ang pagiging mamamayan ng Espanya ay ang pagkakaroon ng mga karapatan gaya ng tinatamasa sa mga Espanyol. Para maging mamamayan, kaya mo mga karapatan gaya ng tinatamasa, ganon. Kasama na rin dito ang karapatan, meron pa isa pa, na magkaroon ng kinatawan ang mga Pilipino sa Spanish Cortes. Kailangan mo rin ng kinatawan doon sa Spanish Cortes, mga Pilipino. Ang kalayaan sa pamahayag at pananalita at ang pagtamasa ng katurungan na matagal na pinangangarap ng mga Pilipino. Ilan sa mga kilalang kasapi nito ay sina Jose Rizal, Graciano Lopez Haina, Marcelo del Pilar, Antonio Luna, Juan Luna, Jose Mapanganiban at Mariano Ponce. Sila ay mga panunulat na ginagamit ang mapayapang paraan ng pakikipaglaban sa mga Espanyol. Gumagamit sila ng alsya upang itago ang kanilang pagkikilanlan. Ginagamit nila alsya para itago nila ang kanilang pagkipagkilanlan. Si Haina ang sumulat ng Fray Batad na tungkol sa isang prailing nagpakita ng kasamaan at kataukawan sa Pilipinas. Yung sumulat ng Fray Batad ay si Haina na tungkol yon sa mga kasamaan at katakawan sa Pilipinas. Si Del Pilar naman ay sumulat naman ng mga sanaysay na tumutulig sa mga Espanyol, na tungkol sa mga Espanyol at naitala sa pahayag Diaryong Tagalog. Nakita sa pahayag na Diaryong Tagalog. Samantala si Jose Rizal ay may dalawang nobelang naitala, ang No Limitang Here at ang El Filibusterismo. Dalawa kay Jose Rizal. Ang kwento ng No Limitang Here ay tungkol sa pagmalupit, pagkaganid at pagmamalabis ng mga pinuno at prailing Espanyol sa mga katutubong Pilipino.
Ang Katipunan. Ang kaibigan ng kilusang propaganda ay ang siya namang pagsibol ng isang bagong kilusan. Noong gabi ng Hulyo 7, 1892, nagkaroon ng lihim na pagpupulong dahil sa balitang nagpapatapon kay Rizal sa Dapitan. Isang lihim na kilusan ang naitatag sa kalye Azcaraga sa Maynila. Ang kilusan ay tinatawag na kataas-taasan, kagalang-galangan, katipunan ng mga anak ng bayan, KKK, o mas kilala bilang Katipunan. Pinamunuan ito ni Andres Bonifacio kasama sina Ladislao Diwa, Teodoro Plata, Deodato Arellano at iba pa. Dumadaan sa mga pagsubok ang mga nagnanais na mga kasapi nito. Isa sa mga pagsubok na ito ay ang paglada gamit ang kanilang dugo. Marami ang nahikayat na sumapi sa Katipunan. May mga kasaping nasa gitnang uri at ang ilan ay mga profesional gaya ni Dr. Pio Valenzuela. Nainiwala ang kasapi ng Katipunan na makakamit ang kalayaan kung ihihiwalay ang Pilipinas mula sa Espanya. Para sa mga Katipunero, revolusyon at pagiging armado ang tanging pamamaraan sa pagtupad ng layuning kalayaan ng mga Pilipino. May iba pang layunin ang Katipunan at ito ay dapat isakatuparan ng mga kasapi. Ang baguhin ang sarili sa pagpapanatili ng kagandahang asal at kabutihan. Itigil ang fanatisismo at ang baluktot na paniniwala at tumulong lalo na sa mahirap at inaapi. Ito ay nakapaloob sa kartilya ng Katipunan ang pang-araw-araw na gabay ng mga kasapi ng Katipunan at isinulat ni Emilio Jacinto ang utak ng Katipunan. Sa kasagsagan ng Katipunan, nailathala rin ang kalayaan. Ang opisyal na pahayagan ng samahan sa pasiya ni na Bonifacio, Jacinto at Valenzuela. Layunin nitong mas epektibong maipalaganap ang mga simulain at adhikain ng Katipunan. Ilan sa mga nailathala sa pahayagan ay ang mga akda ni Bonifacio na may alias na Agapito Bagumbayan, gaya ng ang dapat mabatid ng mga Tagalog, at ang akda ni Jacinto na may alias na Dimas Ilaw, na liwanag at dilim. Si Andres Bonifacio. Hindi naibigan ni Bonifacio ang mga nahalal na pangulo ng Katipunan sapagkat hindi nila magampanan ang kanilang mga tungkulin sa samahan. Sila ay sina Deodato Arellano, ang unang nahalal na pangulo, at si Roman Basa na siyang pumalit. Nagkaroon muli ng pagpupulong at nahalal na pangulo si Bonifacio. Nakilala siya bilang ama ng Katipunan o ang Supremo.
Nabatid natin ang kadakilang ng mga Katipunero. Handa nilang ialay ang kanilang buhay para sa adhikaing mapalaya ang bansa mula sa matagal na panahkop ng mga Espanyol. Marami ang nakilahok at maging ang kababaihan ay naging bahagi ng pakikipaglaban. Kabilang sa mga Katipunera ay ang kabiyak ni Bonifacio na si Gregoria de Jesus. Ang lakambini ng Katipunan, kasama rin ang mga pamangkin ni Rizal na sina Josefa at Trinidad Rizal. Ang mga babae ang nangangalaga sa mga dokumento at kagamitan ng samahan. Naging mga manggagamot din sila at lihim ng mga tagsubaybay sa mga Espanyol.